Ah? Instead na kontrahin mo ang nasa kapangyarihan na hindi naman dapat sana. Kuminsan ako, nagko-question ako sa mga nakikita ko sa post. Nakikita ko, mayroon silang post na Jesus Miracle Crusade. Ewan ko kung totoong membro sila, pero sa mga post nila, tinatawag yung Presidente Bangag. Wala talaga, hindi naman dapat yun eh. Kasi hindi gawain ng Kristyano po yun, minamahal. Noong kapanahon na ni Duterte, hindi po natin tinatawag si Duterte na killer. Nag-cooperate po tayo, nirespeto natin. Nagkaroon po tayo ng crusade sa mga campuses. Tumulong tayo. Yung atin, spiritual. Kanilang loyalty sa tao. Wala na sa Panginoon. No? Ano po yung tinatawag kong nakatanggap ng pabor? Halimbawa, dati, taon-taon ka kumukuha ng driver's license. Magasto yun, di ba? Oh, every 3 years, passport, i-renew mo yun. Ngayon, with every 10 years or every 5 years or every 10 years, pabor na yun. Nakuha mo. So doon na mapunta yung loyalty mo. Katulad ng mga sundalo at mga pulis, na doble yung kanilang sahod. Pabor yun. So doon na mapunta ang loyalty mo sa tao na nakatanggap ka ng utang na loob. Kahit yung panampalataya mo sa Diyos ay isakripisyo mo na. Yun yung cause ng panlalamig. So, ang loyalty ng tao ay mapunta sa tao, hindi sa Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Paano kung sabihin, hindi ka na makabili, hindi ka na makatravel, hindi ka na makabinta, o hindi ka na maka-withdraw ng pera kung wala kang tatak na 666. So, magsakripisyo ka na ngayon. Lalabanan mo na yung stand ng church, sabihin mo, paano magutom kami pag hindi kami susunod? Kailangan namin yun. Total, magtapat naman kami sa pagbibigay sa inyo eh. No? Kahit kalahati pa, kahit 80% pa, bigay namin. Basta, hindi lang kami matanggal sa trabaho. Di ba? So, warning na po ito, minamahal. Warning. Saan ka pagdating ng panahon? Dahil lalamig ang pag-ibig ng bawat isa, maraming tatalikod. At sabi dito, ang magpatuloy hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. Everybody say, praise the Lord. O diba? Mayroon ng dry run, yung panahon ng pandemic. Pwede palang hindi eh. Sa Amerika, sabi ni President Trump, kakalas na kami sa World Health Organization. Yung mga natanggal sa trabaho, mga sundalo at iba pang mga empleyado dahil walang baksin, pwede na silang bumalik. Pwede na silang magtrabaho at ibalik yung kanilang sahod, ang kanilang mga nawala sa kanila. O di yung mga tao na sumunod, sayang, sana hindi na lang ako nagpa-baksin, no? Hindi na lang ako nagpa-baksin. Pwede pala eh. Pwede pala. Pwede palang kumalas. Pwede palang i-restore. Kasi, dry run ngayon eh. Dry run. So, na-realize ng isang pangulo, siguro alam din niya, kalokohan lang, karamihan doon. Kawawa naman yung mga tao. Na-realize niya. Kumalas siya. Kailang kahit kakalas pa,
Hindi naman sa lahat ng panahon, siya ang Pangulo dyan. Papalitan din siya. So, darating talaga ang panahon na fully implementation na sa marking of 666. Hindi ko rin sinasabi na 666 na yon. Pero, yun ay perfect example na kayang kontrolin ang buong mundo. Amen. At sabi ng 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So tandaan po natin, minamahal, mayroon pong gospel of the kingdom. Gospel of the kingdom. Gospel. Yung ebanghelyo. Kingdom. Akala nila, yung kingdom, yung grupo. Pinangalan na Kingdom of God, Kingdom of Jesus Christ, Kingdom Hall. Ano pang kingdom dyan? No? Ang kingdom, sabi ng Bible, for the kingdom of God is not in word but power. Ang ibig sabihin, and this gospel of the power of God shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So mayroong mangangaral na ang kanyang pangangaral sinasamahan ng kapangyarihan ng Diyos para masaksihan ng buong mundo bago ang wakas. Amen. Nagkrusada tayo sa South Africa. Sabi ng mga bishop doon, mga church leaders, if you come here bringing your doctrines and your Bible, we do not need you because we have also our Bible and we have the same doctrines. We are also apostolic. We baptize in Jesus' name. But if you come here bringing your testimonies, the signs, wonders, and miracles that you experience, we need you because we do not have testimonies. Ayun, nag-chat na sa akin yung isang bishop doon sa Zambia. Magparibaptize siya kasama ang kanyang mga pastors and the whole congregations. Libo-libo na rin sila, minumahal. Malaking church din po sila sa Zambia. Pero nakita nila, kahit anong, kasi nung nagkrusada tayo sa South Africa, pumunta talaga siya. Tiningnan niya yung pattern. Nagtanong siya kung anong paraan. Mga fasting and prayer, mahabang pagpupuri. Pero wala pa rin nangyayari. So nakapag-decision sila. Magparibaptize sila sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil dito ibinigay ng mahal na Panginoon ang kingdom na sinasabi, yung kapangyarihan habang tayo nangangaral ng Ibanghilyo. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Amen. Panahon ni Duterte, former president, sinabayan natin yun. Mayroon din tayong sariling pattern ng war on drugs, bloodless. Ang sa gobyerno, hindi mo matawag na bloodless kasi lumalaban eh. Sabi nga lang, pinapatakbo. Mayroon talagang lumalaban. Kasi may mga baril din yan. May mga baril. Sabi pa nga yung isang drug addict na siya yung taga-supply ng droga ng buong Cagayan Valley, kinukuha niya sa New Bilibid Prison. Sabi niya, pag mayroong huli sa kanya, talaga makipagtabla siya. May dala-dala siyang 45 din. Tapos pag nasakay sa bus, karga niya yung shabu sa harapan. Tapos upo siya sa likod. Lagay niya sa harapan. Hindi mahuli dahil yung shabu nakalagay sa rim ng sigarilyo. Pag titingnan mo, sigarilyo. Nakapakiti yan.
Isang rim. Ang laman noon, shabu sa loob ng pakiti. Hindi mga sticks ng cigarettes. Tapos, ihulog lang niya yan. Mayroon siyang kontak. Para hindi masundan ang kanyang cellphone, dami siyang simpak. Pagkatapos tawag, putulin yung simpak. Another simpak na naman. Para hindi mahalata. Tapos pag hihinto yung bus, mag-change siya ng damit. Ganon ang katalamak, ang droga ng panahon na yon. So talagang araw-araw may namamatay. Tayo naman, halos araw-araw nagka-campus crusade tayo sa different campuses sa buong Tugigaraw. Halos buong Tugigaraw, kasama pa yung mga neighboring towns. Kasama natin ng PDEA, kasama natin ng kapulisan at mga former drug addict. Nag-testify sila. Libo-libong mga estudyante nakikinig. Marami po tayong natulungan noong panahon na yon. Kaya lang, ang na-blow out, ang napansin ng gobyerno ay yung dark side, hindi yung God side, no? Hindi yung ating ginagawa. So, minsan na naginip ako, minumahal, pumunta daw ako ng Malacanang. Nakabarong ako dahil mag-report ako doon na sabihin ko sa presidente na maraming nagpabotismo, maraming nagbagong buhay na mga drug addict, mga drug pusher. So, habang nakaupo na ako doon, ako na ang tatawagin. Mayroong nakabarong, inunahan ako, lumapit sa presidente at narinig ko yung sabi niya, Mr. President, marami pong nahuhuli na mga drug addict at marami pong namamatay. Maraming napatay. Tumawa siya. Pagtawa niya, nagulat ako yung tawa niya, tuloy-tuloy yung tawa, umaalingaw-ngaw yung tawa niya hanggang parang nag-i-echo sa buong Malacanang. Parang boses na ng demonyo yung tumahalakhak, hindi na yung tawa ng presidente. Yung tamawa ng presidente, umiko yung tawa niya hanggang umaalingaw-ngaw, tawa na ng demonyo. Nakagising ako. Sabi ko, ano kayang ibig sabihin noon? Ibig sabihin, hindi napapansin yung ginagawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang napapansin yung patayan. Na parang doon sila nakatutok na very effective yun para mabago ang lipunan. Ganon din ang ginagawa ng mga NPA. Noong mga 1970s, bago pa lang ang NPA, tinutumban nila yung mga drug addict, mga magnanakaw, mga notorious criminal sa barangay, yung mga abusadong pulis, mga abusadong sundalo, mga rapist. Tinitingala sila ng mga masa na ito yung sundalong totoo. Sila yung kailangan natin. Pero dumating yung punto. Kasi hindi nga sa Diyos sa demonyo nga yan Dumating yung punto na kahit konting report, patay na kaagad. Wala nang investigasyon. Inaapektuhan na yung mga loved ones. Nagulat ang mga NPA. Lumaban na sa kanila ang mga sibilyan. Nagkaroon na ng alsamasa. Di na sila makapasok-pasok sa mga barangay dahil ang mga tao, nag-organisa na sila. Hindi na pwede yan. Abusado na to. Akala ko ba, yun lang mga notorious criminal, yun lang mga rapist, hindi ka lang magbigay ng revolutionary tax, patayin ka kagad. So talagang lumaban. Kahit itak lang. So ang ginawa naman ng gobyerno, hinair sila para makadepensa, ginawang CHDF. Ayun na, gera na. So ganun din yun. No? So dumating yung punto na wala na. Hindi na makontrol. Kasi ang hinahanap ng tao, makapatay, may reward, may pera. Yun na talagang trabaho, nagiging business na. Instead na mayroong nagbigay sa kanila, nag-enlighten sa kanila, pinapunta pa tayo sa Malacanang nung panahon na yon para pakinggan kung bakit maraming mga
sumusuko ng mga rebelde sa Jesus Miracle Crusade, paano nagbago mga drug addict dito, nag-testify ang mga preachers galing sa iba't ibang mga probinsya, yung mga former NPAs doon sa Camp Aguinaldo. Pero pinili pa rin nila yung paraan ng tao. So, ngayon, inaanin na nila. Kung ano yung itatanim mo, yun ang aanihin mo. Amen. Dahil sabi naman, for without me, you can do nothing. Hindi mo pwedeng sabihin, kasi sa panahon niya, nagbabago ang mga tao. Walang nagbabago. Artificial na pagbabago yun, dahil nangamatay. Hindi naman yung pagbabago. Dahil nangamatay, siyempre, pag nangamatay, mahinto na talaga yung krimen. Pero hindi nila alam na mayroong nakatago na naghanap ng pagkakataong babalik uli. Kasi evil spirits yan eh. Pag mapatay yung katawan, yung demonyo na nasa katawan, hindi mamatay yun. Lilipat at lilipat yun sa iba. Amen. So walang ibang solusyon yan. Krusada. Everybody say, praise the Lord. Oh, di ba? Kung nag-cooperate sana sila. Nag-cooperate. Hindi lang milyon ang magbago. Hindi lang 10 million. Kahit sabihin natin, kahit kalahati sa populasyon ng Pilipinas, ma-born again, malaking bagay na po yan. Everybody say, praise the Lord. Ang problema, hinahadlangan. Kahit mga religious leaders, nakita nila na nagbabago ang mga tao, sinisiraan ang gawain ng Diyos para hindi lilipat ang kanilang mga membro. Hindi naman talaga gobyerno dapat ang sisihin dyan. Ang sisihin dyan, mga pastor at mga pari, leader ng reliyon, bakit hindi nagbabago mga membro nila? Bakit naging drug addict, mga drug pusher ang mga membro nila? Mayroon bang nagsabi? Dahil sa pari na nagkulang sa pagtuturo? Wala. Ang pagsisisi sa gobyerno, pari, sa gobyerno, ang ginagawa ng gobyerno. Hindi naman trabaho ng gobyerno para magbago ang tao. Trabaho ng gobyerno, paggawa ng tulay, paggawa ng kalsada, mag-open ng mga negosyo para magkaroon ng mga trabaho ang tao. Pero kung pagbabago na ng loob ng tao to change the life or the lives of the Filipino people, hindi trabaho ng gobyerno yan. Trabaho ng mga lingkod ng Diyos yan. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Nagkrusada ang malapastaw sa Cebu. Nagalit ang mayor ng Cebu City. Dahil naglalagay tayo ng mga streamer parang sa tingin nila basura. Yung mga leaflets na dinidikit, mga pinapatanggal, pinapakuskus yun. Ayaw nila yun. Kasi diehard Catholic talagang Cebu. Samantala, yung mga vandalism na mga adik doon, hindi sila nagreklamo. Ang Jesus Miracle Crusade, nakalagay doon sa mga leaflets, sa mga streamers, are you drug addict? Do you have cancers? Ailment pronounced incurable? Mag-attend ka sa krusada, magbagong buhay mo? Ayaw pa nilang, kung pwede lang, hadlangan, pero mayroon tayong freedom of religion, wala silang magawa. Kasi private venue naman yung ginamit natin, Cebu Coliseum. Natuloy ang krusada. Dami ang, punong-puno ang Cebu Coliseum. Marami ang nagbabago. Marami ang pinagaling ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kung yan sana ang bigyan ng pagkakataon. I-open ng gobyerno. Sige, ilang years na tayo. Nandiyan yung mga katikista, nandiyan yung mga nagtuturo sa mga school. Wala namang pagbabago mga estudyante. So ito na lang. Katulad ng ginawa ng Isabela Provincial Jail. Daming mga religious group dyan, halos araw-araw ang Bible study, nagkagulo ang mga priso na nagdebate sa loob.
So, ang decision ng warden, ihinto na yung Bible study, Jesus Miracle Crusade na lang. O, tingnan mo, di, payapa. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Parang pastoral house, yung kulungan. Mayroon silang pagpupuri araw-araw. Pag makaipon na sila ng mga preso, tatawagan tayo, schedule bautismo, mga 20, 40, 50. So halos monthly tayo nagbabautismo dahil maraming mga nahuhuli. Mga NP commanders, mga drug lords, mga killer, mga rapist. Ngayon, nagtataas ng kamay, nagpupuri sa mahal ng Panginoon. Kung yan ang gagawin, I challenge. Yung pattern ng Isabela Provincial Jail, yun yung kopyahin ng buong Pilipinas. Bautismohan lahat ng mga priso. Sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pag mayroon kayong operation sa bundok, instead na gera, dalhin yung mga preacher doon, mag-ngaral ng Ebanghelyo. Napakadali makamtan natin ang pagbabago na hangad natin. Amen. Kasi wala tayong karapatan na kumontra sa gobyerno. Tumulong tayo sa gobyerno. Kailangan nating tumulong sa kanila. Sabi ng Romans 13, 1, 2, 3, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. And the powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Will thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. Ano sabi dito? For rulers are not a terror of good works. Magkrusada ka, masama ba yun? Hindi. Amen. Magkaroon ka ng krusada sa loob ng paralan, bakit ipagbawal? Masama ba yun? Hindi na masama yun. At tayo po'y nagpapasalamat sa Malapin. Mayroon po mga principal, mga head ng schools na open sila. Kaya lang, yun na nga, sabi nila, pinagbawalan nga talaga. So, ang gagawin, gagawa sila ng paraan. So, mayroon silang paraan na gagawin. Kasi may mga program din sila. Mayroon din silang program against drugs. So mayroong tinatawag na whole of the nation approach. Mayroon silang iimbitahin na from DOH, from PDEA, from police. Okay na yun. Basta ang importante, nandyan tayo, pinakalas, dala-dala natin ng Ebanghelyo ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Basahin nga natin sa Tagalog. Dito po sa Roma 13:1 hanggang 3. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa taas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihan ay hinirang ng Diyos. Kaya nga, ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng katulan sa kanilang sarili, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama, at ibig mo bagang mawalaan ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Instead na kontrahin mo ang nasa kapangyarihan, na hindi naman dapat sana. Kung minsan ako, nagko-question ako sa mga nakikita ko sa post. Nakikita ko, mayroon silang post na Jesus Miracle Crusade. Ewan ko kung totoong membro sila, pero sa mga post nila, tinatawag yung Presidente Bangag. Wala talaga, hindi naman dapat yun eh.
Kasi hindi gawain ng Kristiyano po yun, minamahal. Noong kapanahon na ni Duterte, hindi po natin tinatawag si Duterte na killer. Nag-cooperate po tayo, nirespeto natin. Nagkaroon po tayo ng crusade sa mga campuses. Tumulong tayo. Yung atin, spiritual. At sabi nga ng mga pulis na nakausap ko, ito yung dapat maganda, Brad. Mayroon nga nag-confess sa akin, sabi niya, ang hirap kasi sa amin, may kuta kami. Hindi kami pwedeng, wala kaming mahuhuli or mapapatay. Ang isa nakausap ko, 15 every month, 15 na mahuli or mapatay, either mahuli or mapatay, 15 na drug addict or suspected na drug addict or drug poser. Mahuli or mapatay. Kuta yon. 15. Tayo, pag nagkursada tayo, hindi lang ang 15 yung dumalo. Lalo na sa mga schools, dahil mga estudyante, yan yung umpisa yung mga bisyo, yung drug addiction. Umpisa din ng recruitment ng NPA na sa mga campuses yan. 1,000, 2,000 to 3,000 na dadalo. Makinig ng salita ng Malapinon. Isang araw lang yun o half day. Malaki talagang tulong. So ito yung solusyon sa bagay, all things work together for good. Na ranasan natin lahat. Akala natin maubos nga ang mga drug addicts sa panahon ni Duterte dahil tumahimik. Sabi ko nga kanina, ang demonyo hindi na mamatay. Tumahimik dahil halos patay na lahat. Nasa kulungan yung iba. Yung iba naman na kuha natin nagbagong buhay. Pero yung demonyo lumilipat. Saan sila lumilipat? Sa mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Mayroon pa nga akong pinuntahan. Mga pulis sa regional office. Sabi ni Colonel Acosta sa akin, Brother Dan, ang makikinig ng salita ng Diyos ngayon, mga kasama ko, nakakalungkot. Matataas ang ranggo, major, captain. Tataas ang ranggo. Sabi niya, 1 linggo na silang nagseminar, iba't iba na nag-preach doon, iba't iba nagli-lecture. Galing PDEA, mga pastor, pari, galit na galit yung mga pulis. Tapos Friday na yon, Monday to Friday, tayo ang last Friday. Pagdating ko sa RICOM, Regional Command, Region 2, siya ko, saan sir? Mga ilan sila sir? Mga kulang-kulang 100. Dami Saan sir? Doon. Ang tinuro, kapilya. Pagpasok ko, kapilya ng Katoliko. Sabi ni Colonel Acosta, huwag mong tingnan ang mga rebulto. Walang buhay yan. Ang tingnan mo yung nakaupo, may buhay yan. So dito talaga, sir? Dito. Kasi mga Katoliko yung mga suspected na sila ay mga protector ng drugs. Nakatingin sa akin, galit yung mga mukha. Sige, wag na tayo. Paano to kuya? Simbahan to ng Katoliko kuya. Dito tayo nidila Nandito bang pare, sir? Yung chaplain, nandyan. Kinausap ko muna. Kinausap ko, courtesy. Kinausap ko yung pare. Captain ng ranggo. Yung chaplain. Sabi niya, Brother Dan, ikaw nang bahala dyan. Lahat na program na gawin mo, ikaw na. Kung anong program ng church nyo, i-implement mo na dyan. Hindi na ako makialam. Sige. Kung ano yung service natin, joyful songs, solemn songs, may magpatotoo, yung mga dati drug addict. Tapos preach na ako. Nagulat ako. Nag-iyakan yung mga pulis. Nagtaas ng kamay. Sumuko sa mahal na Panginoon. Pagkatapos nun, sabi ni Colonel Acosta, quits na kayo sa kaso. Graduate na, makabalik na kayo sa inyong mga trabaho. Tingnan mo yun. Nakita yung humbleness ng mga inakusahan. Nagtaas ng kamay, umiyak. Kinausap ako ng pare. Saka nilutuan talaga kita.
Siya nagluto ng tanghalian kasi umaga yon, tanghalian. Kain kami. Sabi niya, ano kaya kung mag-apply ka ng chaplain? Sabi niya sa akin. Sabi ko, effective yung sa inyo. So, mag-apply ka ng chaplain, sabi niya sa akin. Kasi, hindi namin kaya eh. Kami mga pare, hindi namin kaya talaga. Ang dami talagang mga pasaway na. No, hindi namin kaya. So, dumating ang panahon, ito na nga, marami ng mga police stations o kahit karami, nakapasok na ang Jesus Miracle Crusade International Ministry at tayo ay halos nationwide na. Amen. Pero hindi pa talaga yung talagang kasi wala pang baptism eh. Ang ginagawa namin sa kulungan ng Isabela, baptism. Kasi sayang yung pabalik-balik tayo doon tapos hindi bautismuhan dahil sabi ng Biblia, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Kailangan mapatawad ang mga kasalanan para magbagong buhay. Amen. Yan ang kulang sa mga kapulisan. Mayroon na tayong mga Bible study sa mga kapulisan, pero ang kulang yung bautismo kahit sa mga kasundaluhan, kahit sa mga empleyado sa gobyerno. Kailangan yan eh. Kung talagang gusto nilang pagbabago, wala nang kaguluhan. From the president down to barangay captain. Magbalik loob sa Diyos. Wala ng corruption pag ang mga tao ay magpabautismo sa pangalan ni Jesus para magbagong buhay. So ipag-pray po natin yan. Yan ang trabaho natin. Yan ang sinasabi ng unang Pedro 2:13 at 14, huling talata, Titus 3:1. Basahin po natin ng unang Pedro 2:13 hanggang 14. Dito po sa unang Pedro 2:13 hanggang 14. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya sa paghiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapulihan nagsisigawa ng mabuti. Amen. Tito 3:1. Dito po sa Tito 3:1, ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan na mga masunurin na humanda sa bawat gawang mabuti. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? So, respeto sa mga namumuno. So, pag mayroon akong nababasa sa Facebook na friend ko na tatawagin ng presidente o sino man, mayor, gobernador, mga namumuno nasa katukulan, tatawaging drug addict, bangag, corrupt, ganong mga katawagan na walang respeto, automatic yan, binablock ko na yan kasi hindi yan itinuturo ng mga pastor. Na kukopyahin natin yung mga sanlibutan. Walang mga Panginoon yan eh. Hayaan mo na sila magmura. Hayaan mo na sila na magsasalita laban sa mga namumuno. Sa atin, minamahal, rumispito tayo, sumunod tayo. Amen? Amen? Isama natin sila sa panalangin. Kasi kung mayroon ka pinipili, anong klaseng Krisyano ka? Tayo, wala tayong pinipili. Bible study tayo sa sundalo ng umaga. Bible study tayo sa gabi sa NPA. Bible study tayo sa pulis. Bible study tayo sa kulungan. Bible study tayo sa mga Aita community. Tayo ang gumagasto, hindi naman, wala namang tayo sa offering yan. Lalo na yung mga lugar ng mga NPA, ang hirap. Anytime, pwede kang hagisan ng bomba, granada. Pero, yan yung namulatan natin sa ating mahal na pastor. Abutin yung mga taong nangangailangan ng salita ng Diyos. Wala tayong pinipili. God is not a respecter of persons. Wala pong pinipili ang mahal na Panginoon.
Hindi po ugali natin na, Bible study tayo doon, dahil maraming mayaman doon, may mga negosyante doon. Pag masave yan, malaki ang tithes and offering. Hindi, huwag ka na lang mag-Bible study pag ganun ang nasa isip mo. Tithes and offering pa lang nasa isip mo eh. Hindi pala panlangit eh. Amen? Kahit mawalan ka, yung sa Tugigaraw, libre, sasakyan, mga jeep. Sabi ng kapatiran, Brother Dan, pag maraming dadalo, so magrenta ka ng jeep. 1.5 ang jeep. O sabi, basta puno. O hanggang Atip. Sige. Kung dadalo ang buong barangay, ikarga mo sa jeep. Akala ko, hindi mangyayari. Imposible naman na buong barangay dadalo. 3 jeep. Tag 1.5. Magkano na yon? 4.5. Mayroon pang ibang barangay. Basta ang ginayaran namin sa renta lang ng jeep, aabot ng kulang-kulang 7,000. Pagkatapos ng gawain, naiwanan lang kami ng 200 pesos. Kasi ang tithes, mga almost 7,000 din. So, 200 pesos. Sabi ng beloved ko, paano to? May Bible study pa tayo bukas, wala tayong pangkrudo. Tapos wala nang bigas. Ano mabili ng 200? Sabi ko, ang kapatiran, hindi naman mabiro. Sabi ko, kahit ilang jeep, 3 jeep talaga. Sister Sharon, 3 jeep talaga yung bunga niya. Punong-puno talaga, hanggang Atip. Hindi mo talaga masabi na hindi puno, hanggang Atip, nagbabaan, dami. Paglabas ko, saraduhin na namin yung chapel, paglabas ko sa gate, sabi ko, ano tong nagkalat na buhangin dito, sako-sako ng buhangin? 10 sako, binilang ko. Sabi naman ng isang worker, kuya, may jeep kanina, umatras, nagmamadali, hinulog, bigas daw yan. Akala ko buhangin, bigas na 10 sako. Sabi ko, praise the Lord. Naubos ngayon tayo sa offering, nag-iwan naman ng 10 sakong bigas. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Ayun, ginamit din natin yung ibang mga bigas na yon sa mga Bible study. Namimigay tayo ng mga parang pantry ba niya sinasabi? Pantry, mga bigas, ganyan. Mayroon kaming binabadi sa Manila ng panahon na lalong dumami yung blessings, minamahal. So, ganun pala yon. Pag maglingkod ka sa Diyos na patay mabuhay sa Panginoon, sasama ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen. Huwag mong iasa sa gobyerno. Sana mag-istrikto yung gobyerno para magbago ang mga drug addict. Hindi yun. Trabaho natin yan. To conduct crusades. To fast and pray. Amen. Kasi yung mga drug addict na yan, mga rapist na yan, yung mga killer na yan, hindi nila ginagawa yan kung walang demonyo nasa kanila. Bakit kaya ba ng demonyo kaya ba ng gobyerno palayasin ng demonyo sa tao? Sabi ko nga, nung panahon ni Duterte, tumahimik dahil patay na ang mga kriminal. Patay na. Artificial na pagbabago yon. Tapos, nung pumasok na yung demonyo sa mga tao, magulat ka, biglang nandiyan na naman. Paano yon? So, maghanap na naman tayo ng Pangulo na papatayin na naman yan. No. Tayo ang kikilos. Kung hindi tayo, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Awitan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. So, sana, mayroong mga pulis na lumapit sa akin, itandim tayo sa mga campus crusade ng mga kapulisan. Pag-pray natin na open sila. Kung minsan kasi hindi pumapayag ang principal. Dahil ang principal ibang relihiyon. Yun ang nangyari.
nung pumasok na tayo ng Tuguegarao National High School, yung Cagayan National High School, okay na sana. Hinadlangan ng principal dahil ang principal, iba ang relihiyon. Gusto nila yung relihiyon nila ang mag-conduct ng drug symposium. Wala ngang pagbabago eh. Walang himala. Dahil sa pagdami ng mga mangangaral na mga wala sa Panginoon, nalilito lang tao. Dapat, tama lang yun ang ginawa ng gobyerno. Pinaghuhuli na yung mga piki ng mga religious leaders. Oh? Kinakasuhan. Kasi kuminsan ginagamit yung religious freedom to protect yung mga evil na ginagawa nila. Hindi dapat yon. No one is above the law. Total, pagdating ng panahon, itatapon din sila sa impyerno. So dito pa lang sa lupa, habang wala pang mahal na Panginoon, hindi pa ang end of the world, wala pang paghukom, wala pang rapture, malay natin kung sila ay mahuli at makulong, magsisi pa sa kulungan at maligtas pa. Diyan sa Isabela, provincial jail, may mga pastor yan nakukulong. Naribaptize sa atin. May mga pastor dyan. May mga kaso. Karamihan, yung mga pagmumulistiya about sexual abuse, yung mga kaso dyan ng mga pastor. Yun ngayon, na-rebaptize na sila. Mga scholars ng UP, mga commander ng NPA, ayun, ngayon na-bautismuhan na sila. Hindi lang sila dapat mabautismuhan. Dapat mabautismuhan yung mga pulis, mga sundalo, mga jail guards, ating mga law enforcers, ating beloved government officials, mga teachers, mga engineers, ay yung mga construction, mga contractor, mga nagmamayari ng construction company para wala ng babagsak na mga tulay. Magkaroon ng takot sa mahal na Panginoon. Dapat isa lang ang gagawa niyan. Yung napatunayan, yung may prueba, ebidensya. Sabi nga ng Armed Forces, Jesus Miracle Crusade ang kukunin namin, nakatandim. Dahil sila lang, sa lahat na religious organization, sila lang ang kanilang pastor pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf. Proven sila na maging katuwang natin para sa kapayapaan. Dapat nating pasalamatan niya. Dapat tayong magsikilos. Lumabas sa comfort zone. Umakyat kung saan yung mga nangangailangan ng ebanghelyo ng kaligtasan. Kahit sa makabundukan man yan, sa kapatagan, sa liblib na mga lugar, sa mga syudad, sa mga squatters area. Itaas po ang ating mga kamay, minwal. Hallelujah. 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 Let every soul be subject unto God's power, for there's no power but above.
me forever until the end of time. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Nasa ating kalagitnaan ng presensya si Manapelo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. In the night, ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kalawang kamay sa pati ng katawan na may karamdaman. Tayo po'y mag-isa manalangin. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Pisos. Minsan pa malapit noon, humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga may naisip na gawa na bagit na may mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banarapan, patawarin mo na malapit noon. Sa punad dalangin ng iyong inirang propeta sa lang kapanahonan, aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Will Salmeda, sampu padalangin ng kanyang buong pamilya. Sama-sama naming sinasaway, anumang gawa na kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, demons of drug addiction, communism, demons of vices, hallelujah, hallelujah, problems, poverty, cast out, sickness be healed right now with Jesus, hallelujah, cast out, cast out, cast out, sickness be healed right now with Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Itaas po ang ating makamay bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po natin isigaw ang makapangyarihang salitang Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumako na po sa ating pong special offering announcement at will bread by the Raymond Passion.